Okay, covered transaction, covered persons, at saka banking days. So, unahin ko muna yung banking days. Yung banking days daw ay yung mga araw na bukas yung bangko at pwede tayong pumunta ng bangko at makapag-transact o makapag-deposit o makapag-withdraw sa bangko. Yun ang banking days. Pag sinabi naman natin covered transaction, yung nabanggit ko na kanina, specified amount of money na pwede mong withdrawin. One banking day, 500,000. So hanggang 500,000 lang ang pwede mong i-withdraw sa loob ng isang banking day. So ibig sabihin, kung pumunta ka ng bangko ng Monday, hanggang 500,000 lang yung covered transaction mo. O yun yung pinakamadaling example. Pag sinabi mo naman covered person, yun yung tao na nagwi-withdraw o nagde-deposit ng pera under the Anti-Money Laundering Act o RA 9160. At ito rin yung ibang meaning kasi ng covered person is siya yung beneficiary sa siya yung beneficiary sa insurance, siya yung tao na pwedeng makapag-impluwensya sa outcome ng auditing. So, yun, lagay na natin sa ganun. So, ibig sabihin, yung humahawak ng pera. Accountants yan. Accountant, treasurer, auditor, yan. Yan ang mga treasurer. Yung treasurer kasi, tsaka auditor, pwedeng accountant yan. So, yan, pwede. Mga batas. Pwede yan. Yan yung mga covered person. So, mabutit na ba-vlog natin yan kasi kailangan talaga nating malaman yan, mga yan. Yung mga may permiso na kumuha ng pera sa bangko, yan ang tinatawag na covered persons. No. At sa batas, liable yan. Liable sila sa batas. Malaking pera yan pag nag-violate ka ng Anti-Money Laundering Act, malaking pera, 3 million. So maganda na i-vlog natin yung covered transaction, covered person, at saka banking days. Madali naman tandaan yun kasi bibira lang naman ng bangko na open ng weekends di ba? Kadalasan weekdays yan. So, yun lang yung masasabi natin. Yan yung mga importante. No, business related yung ating tsaka syempre pang general din. Di ba? So, yun lang po.